Butas! Buslot! Oo. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Mangangampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Tinanggal mo lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Kaloob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Duterte! Ang susunod po ay mangangampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Tinanggal mo lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Duterte! Duterte pa rin! Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Hindi! Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Dandruff,
is a medical problem. Trust a medicated shampoo with a plus. Dermazole Plus. Treat, Duterte! 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 Paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, sige maning. Lihok! Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Hindi siya natuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Yes! Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Yes! Uy, project lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! 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 Yun, ha? Pinatawad ka na namin! Kayo lahat, kailan ng sedisyon. May kaso na kay Bukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, So ako dito, kuya waning, in English ay, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito.
Kalimutan ko na yung sasabihin.